further, or if you study further sa Biblia, you'll find life, you'll find salvation, you'll find the gospel, you'll find the meaning and purpose to your life. So mga kapatid, I really encourage you to read your Bible, to study the Bible, or kung curious kayo or mga pre-believers kayo na talagang you're seeking for God, it's time for you to open your Bible. Gawin mo agad! Hindi ako naniniwala sa Bible kasi sinulat lang din ng tao yan. Kayo, kung makakainkwentro kayo ng ganyan mga tanungan, ano yung pwede nyo may sagot dyan? Dati nung OS ako, may nakasama ako sa barko. Then habang nagkakape kami, kasi break time namin, sinabi niya ba naman na, alam mo hindi ako naniniwala sa Bible nyo eh. Kasi sinulat lang din naman ng tao yan eh. Ako nagulat ako. Sabi ko, ha? Sabi, anong ibig mong sabihin, pre? Sabi ko ganun. Sabi niya, libro lang naman yan eh, na sinulat ng mga tao. Nagtataka ako kung ba't niya nasabi yun, and nagtataka din ako kung saan siya nagagaling. Paano yun nasabi yun? So, we Christians, we do not really buy on arguments. We do not debate so much because hindi siya nagbibigay ng pag-ibig ng Diyos. Nagbibigay na siya ng punto kung sino yung tama, sino yung mali. So dito, in order for us to defend ourselves, we can only do so much. Magtanong ka sa kanya kung bakit niya nasabi yun. So tinanong ko siya, sabi ko, ba't mo nasabi yun? Ano bang ibig mong sabihin na hindi totoo yung Bible kasi sinulat din ng tao? Sabi niya, hindi yan totoo, sinulat din. Sabi ko, sino ba yung pwedeng gamitin ng Diyos, pre, na magsulat ng Bible? Aso? Pusa? Isda? Manok? Kind of a joke na tanong, rhetorical siya na question. Sabi ko, kaya nga tayo binigyan ng kamay, di ba? Binigyan tayo ng utak, binigyan tayo ng pag-iisip. Kasi yan yung ginamit ng Diyos. So nakikinig na lang siya. So sa tingin mo, madidiscern mo naman niya sa kausap mo eh, kung he is very receptive sa kung anong sasabihin mo eh. So it's my time. Tanong pa ako, sabi ko, nasabi mo ba yan na hindi totoo yung Bible kasi yung tao lang sumulat kasi tao sila, hindi sila perpekto, pwede silang magkamali. Sabi niya, yan. Sabi niya, sa pagkaalala ko, meron ako in-example dun eh. May example ako. May hinarap ako sa kanyang libro. Yung libro na yun is SMS manual. Yung safety management system namin, na kung saan yun yung Biblia namin sa barko. Na kung saan nakasaad lahat ng mga batas, lahat ng mga duties and responsibility ng crew, lahat ng rights, lahat ng mga parts of the ship, lahat ng pwede mong malaman tungkol sa barko nandun sa SMS manual. So yun yung sinabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, eto nasa harap ko yun, SMS manual bro. Paano pag sinabi ko sa iyo na hindi ako naniniwala dito kasi gawalan din ng tao to, sinulat lang din ng tao to, napahinto lang siya, tuloy-tuloy lang. Sabi ko, pre, parang hindi naman tayo ibig sabihin na hindi na perfecto yung tao eh, hindi na pwedeng masagot yung 1 plus 1 equals 2. Hindi na ako nag-explain, hindi na ako nag-amaala apologetics na ganito yung Bible 1,000 years ago, it was canonized by the Council of Nicaea. Hindi ko ginawa yun, prof. Yung ginawa ko na lang is that it's not something to prove something na tama ako, or yung ginawa ko na lang is tinanong ko na lang siya na mapa-question din siya sa tanong niya. I mean, yung ginawa ko dito, nagbigay lang ako ng logic. Sabi ko, tao ka lang din naman. Baka pwedeng mali din yung perspective mo or your perception mo sa Bible, di ba? It's either ikaw yung tama o yung Bible yung tama. It's either papanigan ko yung opinion mo o yung Biblia na maraming nang bumuwis ng buhay para ipaglaban to. And isa pa, yung Biblia kasi hindi lang naman ginawa ng tao to, isinulat ng tao eh. Ito lang yung sinabi ko, may verse ako na sinabi, it was God-breathed scriptures. So inspired to ng Holy Spirit. Habang sinusulat to ng mga disciples, ng mga apostol, siksik sila ng Holy Spirit. Ganun lang. Hindi ibig sabihin na hindi perfecto yung tao, hindi na sila pwede gamitin ng Diyos, no? Hindi ibig sabihin hindi sila perfecto, hindi na sila makakasagot sa 1 plus 1 equals 2. Hindi naman kawalan ng Biblia or ng Diyos kapag di kayo maniwala sa Bible. I mean, if you look further or if you study further sa Biblia, you'll find life, you'll find salvation, you'll find the gospel, you'll find the meaning and purpose to your life. So mga kapatid, I really encourage you to read your Bible, to study the Bible, or kung curious kayo or mga pre-believers kayo na talagang you're seeking for God, it's time for you to open your Bible. Ngayong nakasumpong ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad.